maintindihan na maunawaan kung ano yung araw na marapat i-celebra, marapat ipagdiwang, or alalahanin sa panahon natin. Panahon sa pakikinig sa mga araw ni Yahweh ay nakakatulong upang maging malinaw ang ating mga pagpapasya sa pang-araw-araw na gawain. May epekto iyon sa ating emosyonal na estado at sa proseso ng ating pakikipag-ugnayan kay Yahweh. May panahon ba ng paggawa ng mabuti? Ang sagot ay hindi lamang isang simpleng oo o hindi. Sa halip ito ay isang hamon na kinakailangan natin harapin. Sa mga pagkakataong tayo ay nagpapasya ng mga aksyon at desisyon. May panahon ba ang lahat ng bagay? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Mukha nyo. May takdang panahon para sa lahat. May panahon ba ng pakikinig kay Yahweh? May panahon ba ng paggawa ng mabuti? At may panahon ba lahat ng bagay? So, i-general na po namin yung sagot namin. Sa tatlong ito po, yung sagot namin po ay yes. So unahin po natin yung third na tanong, may panahon ba lahat ng bagay? Yes po. Lahat po ng bagay, meron po silang tamang kapanahonan kay Yahweh. So, basahin po natin yung Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Sa bawat bagay ay may kapahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Yung sa Galatians 6:9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo nagsawa. Dapat po, nilalagi natin yung paggawa ng mabuti. Sa bautismo naman, yun yung araw mo na nakipagtipan ka sa Kanya, na nangako ka sa Kanya, nagpapasailalim ka sa Kanya. Yun yung panahon na dadating, na lalakad ka na sa landas niya. Ngayon, ano yung gagawin mo sa panahon na yun? Wala nang pinipiling panahon ng paggawa ng tama ba yun, Kuya Robert? Tama yun kasi. Si Yahweh yung pinakapanahon natin. Bakit si Yahweh pinakapanahon natin? Kasi siya yung nag-ano sa atin. Siya yung bukod dyan. Siya yung nagbigay ng parang time sa atin. Siya yung nagbigay sa atin panahon na gawin yung isang bagay. Tuwa natin, nagsasalita tayo, nagtutulong kami sa inyo, tumatunod kayo, nag-aaral tayo sa isa't isa. Ito yung nagbibigay ng kahulugan sa sahabat, ng bawat isa. We do good every day because every day is a chance to do good. Parang, parang may pero, pagtingin ko kasi, parang madami akong opportunity gagawin ngayon. Yung parang may akong opportunity na gagawin ko dapat ngayon. Talagang panahon na gumagawa ka ng mabuti, ginagawa mo yung para kung namin. So kung kailan ba natin dapat samantalagay yung panahon? May isang linggo. Every day. Pero meron kang isang araw na pwede mong samantalagay. Shalom po. Para po sa akin, ang gusto kong baguhin pagiging pride po kasi minsan din po kasi hindi po nagpapakumbaba rin po. Tapos nagmamataas po ako sa mga kapatid, sa mga kay ate. So yun po, kasi po, hinari, sa pagkain, nag-aagawan po kami, hindi like, akin to, ganun po kami. Kaya gusto ko po yung baguhin. Tapos minsan po kaya ate, nagsasagot po ako. Kasi di ba po yung pagsasagot po is parang pride na po yun sa mga ate. So yun po. Tapos po, babaguhin ko po siya na meron pong humility at walang pride. Kunwari po, umpisahin ko po siya sa mga, kunwari po, papalitan ko po siya ng humility.
Tapos po, paano ko po siya pananalitin at paulit-ulit gawin? Ang gagawin ko po, magpa-practice muna po sa mga kapatid ko at hanggang sa magawa mo na po yung pagiging nililiti po at walang pride sa mga nakakatanda. Kasi po, di ba po, pag nag-ano po tayo, pag hindi po tayo sumasagot sa mga kapatid, nag-aaway mga magkakapatid, mas masaya po yung mga magulang po natin dahil di po tayo nag-aaway. Tapos po, para po mapaulit-ulit ko po siya gawin, yun nga po, papractice ko na po sa mga kapatid ko para po sa susunod na po, magawa ko na po siya sa kapwa ko po. Yun lang po, siya lang po. Bye! Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay makagtamo sa amin ng pusong may karunungan.